Nagbigay ba bala ang Amerika sa North Korea kaugnay sa plano nitong pagbibigay ng mga armas at military support sa Russia laban sa Ukraine? Ayon kay US Vice President Kamala Harris, mahiging malaking pagkakamali ito ng Pyongyang sa ginagawa nitong arms negotiation sa Russia habang nagpapatuloy pa rin ang giyera nito sa Ukraine. Nakaplano ang pagbisita ng North Korean leader na si Kim Jong-un sa Russia ngayong buwan. Ito ay para may pagpulong kay Russian President Vladimir Putin upang pag-usapan ng pagsuplay ng armas para sa Moscow. Pero paano nga ba nagsimula ang malalim na alyansa ng North Korea at ng Russia? Well, ito'y dahil sa nuclear weapon. Taong 1955 lang, itinatag ang kauna-unang Nuclear Research Institute ng North Korea. Nagpadala si Kim Il-sung ng mga batang matatalino sa Russia Research Institute para mag-aral. So ngayon, may idea na kayo kung paano nag-umpisa itong nuclear ng North Korea na ngayon ay ginagawang laruan ni Kim Jong-un. Ito pa, meron pang naganap na insidente international na nagbigay distraction kay Kim Il-sung at sa mga North Korean officials nito. Ito ay noong nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at Soviet Union na tinawag na Sino-Soviet Border Conflict. Nagbanta ang Soviet Union na wawasakin nito ang dalawang malaking syudad ng China dahil sa ginawang pag-atake ng Chinese troops sa kasundaluhan ng Soviet Union. Ang sagot ng China, sige, subukan nyo nang matikman nyo ang bangis ng nuclear weapons at missiles namin. So ang Soviet ay hindi na tinuloy ang pag-atake. That time nakadepende lang ang North Korea sa tulong ng Soviet Union at China. Nagkaroon nga ng conflict ang dalawa. Kaya nakita na naman ni Kim Il-sung na malaki talaga ang dating kapag meron kang nuclear. Kita nyo naman na hindi na umatake ang Soviet dahil sa bantang babawian sila ng China ng nuclear weapons pag tinuloy nila ang pag-atake. Dito tumindi ang pagnanais ni Kim Il-sung na one day magkakaroon din ang bansa ng sariling nuclear weapons. So ito ang historical background kung paano ang North Korea ay nauwi sa konklusyon na malaki ang importansya ng pagkakaroon ng nuclear weapons para mapanatiling matatag ang North Korean society at maaaring gamitin bilang psychological warfare tactics laban sa ibang bansa at maging sa kanilang sariling mamamayan. Pero ang tanong, paano tinanggap ng mga ordinaryong mamamayan ng North Korea ang pagkakaroon ng nuclear weapons program sa kanilang bansa? Ang sagot, dahil sa mahabang panahon ang North Korean regime ay brainwash ang mga tao sa bansa na kung saan ang pagkakaroon ng nuclear weapons program ay makapagpo-provide sa kanila ng long-term safety at magbibigay guarantee na mapapanatili sa pagiging independent state ang North Korea. Hindi lang yun, itinanim nila sa tao ng pagkakaroon ng nuclear weapons ay magiging daan at mapapadali sa kanila na makamit ang kanilang goal na unification o yung pagiging isang muli ng Korean Peninsula. Ito ang propaganda education sa North Korea na nag-work ng ilang dekada. Kaya ang mga tao sa North Korea ay suportado ang pag-develop ng nuclear program ng walang pag-aalinlangan o pagdududa. Ito pa tanong, paano naman na-afford ng North Korea ang pag-develop ng nuclear weapons? Saan sila kumukuha ng budget para dito? Maraming paraan. Sa mga di nakakaalam, ang North Korea ay mayaman sa mga natural resources. Ang main export item ng North Korea ay mula sa natural minerals tulad ng coal at iron at sa pakikipag-trade nito sa kaalyadong bansa which is China syempre. At ang kinikita nila dito yun yung pinagkukunan naman ng budget para sa development ng nuclear weapons. Ibig sabihin kung sa China nakikipagkalakal ang North Korea at yung kinikita rito ay primary source ng pag-develop ng nuclear weapons, malaki ang role ng China dahil sila lamang ang may kakayahan na ipatigil ang nuclear weapons ng North Korea. Paano? Siyempre kung ititigil ng China ang pakikipagkalakal nito sa North Korea at isasara ang border nito, sigurado 2 to 3 years na walang tulong ng China, 100% magko-collapse ang sistema ng North Korea. Ngayon, gaano nga ba ka-advance ang technology ng nuclear ng North Korea? Isa ito sa usap-usapan sa mang panig ng mundo kung talaga bang highly developed ang nuclear ng North Korea o etos lang nila na parte ng kanilang psychological tactics para lang baka takutan sila.
Pero ang katotohanan, ang nuclear weapons ng North Korea ay highly advanced ang technology. Kung matatandaan, noong early 90s tulad ng nabanggit ko kanina, hundreds of student ang pinadala ni Kim Il-sung para magsagawa ng nuclear research. Kahit noong time na nag-collapse na ang Soviet Union, ang North Korea ay kumuha ng mga eksperto sa paggawa ng nuclear weapons na nagmula pa sa Russia. Sa Pyongyang, matatagpuan dito ang Koryo Hotel. Sa likod nun, mayroong building na kung saan dito nakatira ang mga Russian scientists kasama ang kanilang pamilya. Ito pa, noong late 1990s hanggang taong 2000, mayroong secret cooperation sa nuclear development sa pagitan ng North Korea at Pakistan. Isa ito sa katotohanan na ang North Korea ay never huminto sa pagdevelop ng kanilang nuclear programs. Ilang dekada nang nakararaan mula pa nang ito'y simulan, kaya masasabi talaga natin na ang nuclear ng North Korea ay nasa very high level at hindi basta-basta. Ang nuclear development program ng North Korea noong panahon sa pamumuno ni Kim Il-sung at Kim Jong-il ay napaka-secretive. Pero nung natuklasan ito ng international community at nabuksan ang usapin tungkol sa denuclearization, ang sagot naman nila sa argument ay ito. Ang final goal lang naman ng nuclear nila ay hindi para gamitin nuclear weapons, pero para gamitin lang nila bilang card para sa negotiation sa Amerika. Yun ang sabi nila nung time na yun. Pero nung dumating sa kapangyarihan itong si Kim Jong-un at pumalit bilang supreme leader ng North Korea, napakalaki talaga ng pinagbago. Hindi lang sa kanyang pangatawan, kundi dahil gusto niyang mag-create ng strongman's image para ma-reach ang kanyang mamamayan. Siyempre, para makapag-create siya ng strongman's image, gusto niya magkaroon ng confrontation sa Amerika at South Korea. Kumbaga, gusto kasi niya yung image niya yung tinitingnan siya ng buong mundo bilang matinding rival ng American President. Gusto niya ilagay ang pangalan niya na kasing level siya ng American President na kilala bilang superpower. Kaya ganun siya ka-obsessed sa nuclear weapons. Isa pa sa dahilan, ginagamit niya rin itong nuclear para walang sino man sa kanyang mamamayan ang maaaring gumawa ng pag-aaklas laban sa kanya na posibleng mangyari dahil nga sa hirap ng pamumuhay sa lugar na ito. Katulad ng nangyari na pag-aaklas ng mga tao sa isang Arab nation dahil sa pamamalakad ng isang diktador. Kaya kung sakaling mayroon mang banta sa kanyang posisyon at buhay, sobrang handa na ang North Korean leader dito.